Hi guys, welcome back sa aking channel. Ito nga pala guys, nagpapagawa tayo guys ng stand para sa ating aquarium guys. Bali magse-set up tayo ng aquarium para sa ating mga ARC. Yan, bali nagpapa-renovate nga rin pala ako ng bahay guys, kaya medyo makalat dito ngayon. Yan, medyo may lumot na ngayon ating mga aquarium dito. Tapos, ito yung ating 75 gallons na nando sa loob ng bahay. Yan, nilabas muna natin. Kasi nga may nagagawa dun sa loob ng bahay. Tapos, ito guys yung pinapagawa kong stand. Yan. Bali, update ko kayo guys pag natapos na tong ating stand dito. Yan. Bali, wine-welding pa kasi yun guys. Tapos, ito yung iba nating mga aquarium guys. Yan, update ko kayo guys pag okay. Samuel PH. Yan, bali natapos na nga guys yung ating stand ng aquarium natin. Yan, bali set-upan ko muna to guys, itong ating mga aquarium yan. Kulang pa tong mga aquarium guys kasi nililinis ko pa yung iba. Yan, kung napansin nyo nga kanina doon sa unang video natin, medyo malumot guys yung mga aquarium natin yan, kaya iisa-isahin pa natin linisin guys. Yan, ito na kasi yung nauna ko na nalinis, kaya sinet up ko na, nilagyan ko na to ng mga tubig. Yan, tapos yan, set upan ko na rin to guys ng mga sponge filter natin. Tapos mamaya lalagay ko yung mga PVC yan para dun sa ating mga ARC, kasi bawat isang aquarium dito guys lalagyan ko ng trio na ARC guys. Ito nga pala guys, na-set up ko na nga pala kahapon to, yung mga aquarium. Yan, bali, one day ko lang in-stock yung tubig guys, para sumingaw lang yung chlorine, kasi maklorine yung tubig dito sa amin guys. Yan, bali, kaninang maga ko lang nilipat tong mga ARC. Yan, bali, inacclimate ko rin muna yan sila bago ko i-release dito. Yan, para sure tayo guys na hindi magka-problema yung ating mga ARC, kasi pag nanibago sila sa tubig guys, nagmo-molt agad yan sila. Minsan medyo napapasama yung pagmo-molt nila guys, lalo pag nanibago sila dun sa tubig na paglalagyan natin. Yan, lalo yung mga bumibili guys sa binabiyahe nila, tapos pagdating sa bahay kahit i-acclimate nila, minsan nagkakaproblema guys yung ibang mga ARC nila. Kaya pansin nyo guys yung mga nabibili nyo mga ARC, yan, pag nanibago sila guys, biglang nagmo-molt sila pagkadating sa inyo. Kahit mga ilang oras pa lang guys, or isang araw, dalawang araw, nagmo-molt agad yan sila. Yan, tapos ito yung ating flower horn guys. Yan, bali nilabas din natin kasi to. Lahat ng isda dun sa loob ng bahay guys, nilabas ko na kasi pinagsama-sama ko na sila dito sa labas, para 1 kilos na lang pag maglilinis, nandun na lahat guys. Yan, tapos ito yung mga buried female natin. Bali malapit ko na itong ipagpag yan kasi nakalas na yung mga railings niya. Yan, bali yan, 3 kasi yung nandito ko guys na buried female. Yan, halos panabay kasi ito sila na nag-itlog, kaya halos sabay-sabay din yung railings nila. Yung isa nga pala dito ay na-release na natin guys. Wala na yung mother ARC nila, binalik na natin dun sa breeder tank natin. Yan, ito yun guys. Nauna kasi ng 1 week to, kaya itong mga railings na to medyo mas malalaki to kaysa dun sa mga
ibang railings natin. Yan, bali ito yung setup guys na ginawa ko. Mababago pa yan. Baga, pangsamantala pa lang to guys kasi medyo marami pang ginagawa dito sa bahay kaya hindi pa tayo makapag-set up ng maganda guys dito sa ating mini backyard. Yan. Kung mapapansin nyo, iba-iba yung aquarium natin. Kasi iba-iba yung size na nabili ko noon. Yan. Kaya hindi sila tugma dito sa ating pinaglagyan guys. Yan. May mga natitira pa rin tayo dito mga ibang mga ARC guys na nandito sa ating isang tank. Yan, nandito guys yung mga breeder natin. Bali yung mga ibang na-select ko guys na gagawin kong breeder, yan dito ko na rin nilagay kasi para hindi na mapalahok dun sa mga ina-out ko na mga ARC kasi minsan napipili pa rin guys ng mga buyer. Yan. Nauubusan tayo guys ng mga nase-select natin ng mga gagawin natin mga breeders. Yan, bali update ko kayo mamaya guys. Yan ito guys. Yan, bali nakapag-set up na nga tayo ng isa pang aquarium natin. Bali ito yung 75 gallons guys. Yan, dito ko nga pala nilagay yung mga breeders natin na mga goldfish. Yan, saka yung ibang na-select natin na mga anak ng mga dati nating breed. Yan, bali yan ako kukuha ng i-breed ko guys na mga goldfish. Yan, bali iba kasi dyan bali paanak ko na yan guys. Ako na mismo yung nag-breed niyan. Yan, bali yan dito natin lalagay ang ating 75 gallons. Yan, tapos andito yung ating mga monster fish. Yan, andito yung ating Oscar guys. Saka yung ating dalawang silver arwana. Yan, medyo malaki-laki na sila guys. Yan, bali hindi pa tayo nakakapagpakain. Mamaya ko na lang sila pakakainin kasi kalilipat ko lang guys ng mga isda. Kasi hindi pa yan sila masyado kakain guys pag bagong lipat lang sila ng lagayan. Yan, tapos ito yung ating mga isda nilagay na natin dito sa ating aquarium. Yan, bali yan lahat yan guys own breed ko yan. Kaya lahat ng mga binebenta ko dito guys ay talaga ako mismo guys ang nag-breed. Yan, kaya may pagmamalaki natin guys na sariling isda natin at sariling mga ARC yung mga nandito sa ating mini backyard. Nandito yung ating mga railings guys. Yan, ito yung ating mga mollies saka mga danyos. Yan, tapos ito yung mga pang-out natin guys, nasa 3 inches na to itong ating mga ARC dito. Yan, sa isang aquarium guys, merong isang trio na nakalagay para pag may bumili guys, mas mabilis nang pumili yung ating mga buyer o mga customer natin. Yan, bali pipili lang sila ng aquarium. Tapos yun, huhulihin na natin guys yung mga ARC guys. Tapos meron pa rin tayo dito guys sa mga reptab natin na mga pang-out. Bali pag nabili na yung nandiyan sa aquarium natin, papalitan natin siya ng panibagong trio guys. Yan, bali lahat ng pinagawa ko dito guys, itong renovate ng bahay namin, saka yung mga stand, yung iba aquarium, galing guys yan sa mga benta natin ng ARC kasi hindi naman natin ginagastos guys yung mga benta natin sa ARC kasi meron naman tayong ibang trabaho na panggastos natin sa araw-araw guys. Kaya yung kinikita ko dito sa aking
mini backyard guys. Yan, iniipon ko talaga yan. Para pag may gusto akong gawin or may gusto akong bilhin guys, doon ko na lang kinukuha sa kita nitong aking mini farm or mini backyard guys. Lalong-lalo na dito sa benta sa ARC natin guys, kasi alam naman natin guys na medyo in demand ngayon itong pag-aalaga ng mga ARC guys. Kaya yung mga ARC natin guys, nalaki lang sila ng mga 3 to 4 inches, na-out agad natin. Minsan nga railings pa lang guys, nabibili na sila kasi sobrang daming naghahanap guys ng mga ARC yan. Marami nag-aalaga ngayon. Kasi yan nga, kagaya niya, napakabilis alagaan, tapos mabilis pa dumami guys. Dati ang target lang natin guys talaga pang food consumption, kaya lang ngayon medyo mas mabenta kasi guys yung for breeding purposes guys, kaya yan ang mga nabebenta natin, puro pang breed. So paano guys, hanggang dito na lang yung video na to. Update ko na lang kayo sa mga susunod na mga video natin guys. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out! Bago ka pa sa channel ko, baka naman like, share, and subscribe. Salamat!